Marsha, baka pwede ako mag-extra sa TV. Oo. Sabi ko, kahit walang bayad, okay lang. Oo. Sure ka? Oo, kahit walang bayad. Baka Oo. makita lo sa TV. So, Oo. ang galing mo pala, ganyan-ganyan. Oo. So, nabigyan ako ng role. Parang lumaki rin yung ulo ko na parang dumating sa punto na never talaga ako magpapapicture sa mga artist. So, mo nag-start ka as a talent, okay, sa isang network, and now, nagtaroon ka sa sarili mong production. Ito lang pinapasalamatan ko sa Diyos. May pumapasok, hindi po tumitigil ang pagpasok ng project. Kapag may tumawag na producer, ito lang sinasabi ko, why me? Ay, ang hirap maging director-producer at maging owner, mahirap. Oo. Imagine, meron akong kinikita na commission. Oo. Pinapoproduce ka pa ng project. Kasi masasabi ko, Lord, hanggang saan hanggang saan patutungo ang artista. Oo. Pero ang daming taong nagtitiwala. At abangan nyo. Ito na yun. Ang tibay mo, Direk, ha? Ang tibay mo. No, pinagtitibay lang ako ni Lord. Okay. At pinagtitibay lang ako ng mga taong naniniwala sa paligid. Oo. Higit sa lahat, pinapasalamatan ko ang Diyos. Na patuloy niya ako pinagpala at binibigyan niya ako ng mga project Yes. na kung bakit may dahilan kung bakit kailangan magpatuloy. Oo. Welcome to DNA, another inspirational story na naman ang ating tatalakayin. We have a special guest, isang director, Direk Mardy Planas! Opo. Kamusta, Direk? I'm always good. I'm always fine. I'm always okay. Maraming salamat sa oras, Direk. Kasi nga, bago ka naging director, at nagtayo na sarili mong production na artist sa film production na nag-iingay ngayon. Paano ba nagsimula ito? Sino ba si Direk Mardy Planas? Nagsimula, actually, matagal na ako sa showbiz. Okay. Since 2000. Pero as a talent. Okay. Doon sa palabas na Okidokidok. So, hindi, year 2000 yun. That was year 26 2000. years ago. Okay. Kasi marami sabi nila na ba't di ka mag-artista, magaling kang komedyante. So, syempre, kakabuyo. Parang na-encourage ko, pwede ba? So, nangarap na rin ako na, sige, gusto ko rin. Parang ganon. So, darating ko yung ABS-CBN. Okay. Ang may show noong time show is MTV, Magandang Tanghali Bayan. Okay, ano trabaho mo dito as? That time as a audience. Tapos actually, nagiging fanatic na kumanood ng channel to. Kasi since elementary pa lang, parang grade 1 pa lang yata, ako mahilig na kumanood ng balita sa ABS-CBN. Okay. Nakikinig ako sa kapitbahay namin. Doon ba nag-open sa'yo sa mundo mo na, ay, kailangan ko to kasi parang meron ako ibubuga? Hindi, mahilig lang talaga kumanood ng news. Bata pa lang ako. Okay. Tapos, yun nga, nung nag-high school na ako, sabi nila, ba't di ka mag-artista kasi magaling kasi joker talaga ako. Oh. So, pangit lang. Doon lang bumabawi doon sa pagiging joker. Naloka ako doon. Okay. Kaya minsan, I believe talaga na ang Diyos kung kapag nagbigay ng talento at ganda, balanse. May iba maganda pero walang talent. Yung iba, pangit pero balanse, puro talent. Sabi ko nga, Lord, sana maganda na lang ako. So, paano nag-open yung pintuan sa'yo? Ngayon, So sa yun nga, pagpapatayo mo ng nagsimula siya sa noong 2000. Nilapitan ko sa Aling Marcia. Sa Aling Marcia, isa siyang pinakamasugid na kaibigan ni Miss Stacy Tomas. So nalapitan ko siya, sabi ko, Aling Marcia, baka pwede ako mag-extra sa TV. Oo. Sabi ko, kahit walang bayad, okay lang. Oo. Sure ka? Oo, kahit walang bayad. Baka makita lo sa TV. Oo. So, dinala niya ako sa set ng Okidokidok. Okay. So, doon ako lalong na-amaze at namangha, eto palang Okidokidok. Kasi nanonood talaga ako. Kasi sikat ng time na yung Okidokidok talaga. So, doon nagsimula. So, doon ako nangarap na, ay, Diyos ko, tapos nakikita na ako nila sa TV, kahit na ipin lang, kasi pag nasa TV ka at malaking ipin lang, yung ipin ko lang makita, ako na yon. Recognize na yun ako. So, Okay. doon nagsimula. So, nagtuloy-tuloy siya hanggang sa na-discover ako ng mga director. Okay. Kasi yun ang maganda naman sa akin, pangit, pero malakas ang sense. Grabe ka naman kumakapangit, Direk. Mataas ang sense of humor ko. Okay. Na kapag binigyan mo ako, pag hinarap mo ako sa camera, kahit bigyan mo lang ako ng kunting alam ko na gagawin ko. So, doon na lang na-discover na, ang galing mo pala, ganyan-ganyan. So, nabigyan na ako ng role hanggang sa, nabigyan na ako ng cameo role na. Oo. So, yun. So, kaya lang, Ilan taon to? Di ba? Pero patuloy ba yan? O nag-stop hindi, patapos? nag-stop ako. Kasi,
parang sa sobrang medyo umingay ang lugar, ang pangalan ko sa lugar namin, tapos sa ibig sabihin, ganyan, ganyan. Parang lumaki rin yung ulo ko na parang dumating sa punto na never talaga ako magpapapicture sa mga artista. Ay, Oo, oo. imagine, Diyos ko, dahil katabi ko na si Maricel, katabi ko na si Dolphy, never talaga ako nagpa-picture. Bakit? Grabe naman pagkalaki ng ulo na yan. Wala ka pa na-achieve. Di ba? Oo, Nagsisimula ganun ka ako pa na, lang. grabe, sobrang, alam mo yung kinain mo na yung bigas kahit Oo. hindi pa siya tumubo. Ganun ako. Na-feeling mo ka-level mo sila, Lumabang, gano'n. hindi naman sa ka-level. Sabi ko lang, balang araw, magiging ka-level ko kayo. Oo. Yun ang sinabi ko. Pero, yumabang. Hanggang sumali ako sa isang show na Yes Is Show. Okay. Sa ang pangalan ko doon, The Englishman. Kasi hindi naman ako magaling English. Yung English ko, Barok-barok. English barok. Oo, oo, So, doon oo. sila natutuwa. Oo. Kalaban ko doon si Pokwang. Oo. So, pagdating sa stage na blank utak ko, parang, Nawala. what happened? So, parang, wala, natalo, Oo. napahiya, kasi ang dami nanood eh. Sa sarili ko, napahiya talaga ako. Oo. Tapos yun na, hindi na ako, sabi ng father ko, huwag ka muna mag-showbiz. Mm-mm. Tumulong ka muna. Okay. Magtrabaho ka, kasi mas kailangan ka ng pamilya para tumulong. Hindi, kasi, magkano lang sahod namin dati? Mm-mm. 80 pesos kada labas. Tapos buong magdamag na yun. Yes. Oo. Pahirapan pang sahod. Oo. Ganun. Kaya talagang nagtyaga ako ng sobra, natulog kami sa labas, mag-aabang lang kami ng Mm-mm. project, ganun. So- So, yun na. So, hanggang sa, nung natalo ko sa Yes Yes Show, 2003, Oo. hindi na ako bumalik. Ano nangyari? Nagtrabaho na lang ako. Okay. Tinalikuran mo. Bilang ang gasoline entertainment. boy. Oh, di ba? Di ba? Nagmamalaki ka noon para kayo naging gasoline boy ka. Pero isang marangal na trabaho naman maging gasoline. Talagang Diba? tapos nahiya ako, di ba sa ano ka? Opo. So, ganun siya. So, Oo. hanggang sa, medyo nakamubo na ako. So, Oo. yun na. So, hanggang sa nakapag-abroad na ako. Pero yung natutunan ko, kasi, nagustuhan ako ng, Star Circle. Oo. Star Circle is under with Star Magic also. Dahil na-discover nga nila ako, pinag-workshop nila ako for free. That time, medyo ang galing ko nga daw, Oo. ganyan. So, pinag-workshop ako for free. Lahat na natutunan ko sa workshop, lahat na nakikita ko sa camera, ganyan palang shoot, ganyan. Mm-mm. Itinuro ko Pinag-aralan naman mo. sa labas. Yes. Ituturo ako sa college, sa mga churches, pag may meron sila mga stage play. Mm-mm. Doon ko siya ginawa. Senior, para malaking... Lumabas ako, pero dinala ko naman yung kaalaman. Yes, that's good. Tapos itinapon ko naman yung kayabangan. Na sabi ng Lord, hindi mo kailangan maging mayabang. Mm-mm. So, pinalo niya ako. Okay. Ganon. So ngayon, patuloy na sa entertainment industry Dumating ka. yung pandemic time, Oo. wala na kaming trabaho, tapos Mm. may konting pera naman. So sabi ko, paano kaya ako gusto ko mag-vlog? Kasi ang dami Okay. na nagba-vlog eh. Gusto ko mag-vlog, pero hindi yung parang, hi guys, hello, hindi Hindi ganun. live vlog. Gusto ko magbablog ako yung gawa ko, yung craft ko na, Okay. yung short film. Yes, okay. So, sinimulan ko lang sa cellphone. Diyos ko dahil, parang gawang Sino artista mo dito? Wala pa. Kapitbahay ko lang. Okay. Kapitbahay ko lang. Tapos, doon sa, ang unang title, Aswang. Okay. Kasi may story na talaga ako. Ginawa ko lang siya ganun. Pero pangit. Oo. Ano lang talaga, talagang very beginner. Oo. Hindi ko na makalain na yung ginawa kong aswang, hindi naman siya totally viral, Mm. but nagustuhan ng marami. Oh. Na talagang, ang ganda ng story, ganyan-ganyan, may twist to everything. Oo. So, doon na nagsimula. Tapos, gusto nila, sundan ko pa. Okay. So, nung sinundan ko na, although bago masundan yung may artista na, gumawa mo na ako ng iba-iba hanggang sa natututo ako, ganyan-ganyan, na, ganito pala dapat, ganun pala dapat. Kasi ako lahat 1 month team eh. Oh, yes. Tapos hanggang sa nagbuo na ako ng Agency. hanggang sa nagbuo na ako ng isang short film Okay. na may artista na nakasama si Mel Martinez. Yes. Pandemic. Pandemic Pandemic time short film. Bawal lumabas, pero matitigas talaga ang ulo. Oo, yan yung T6, ano yun? T608. T608. Na talagang mas lalo nagustuhan ng marami kasi yung story maganda. So, mga artista mo dito, nakuha mo si Sir Martinez, paano mo na-contact Martinez. mga artista dito? Si Bianca naman, na-discover ko on TikTok. Tapos si Bianca naman, nag-recommend sila Turtle, Yeah. sila Benji. Yeah. Doon na nagsimula. Hanggang sa, may mga nag-message na Oo. kulab daw kami. Mm-mm. So, dumating sa punto na nakakapangalan na yung pangalan ko pa dati na Artista Image. Artista image. Kasi sabi nila, lagyan ko daw ng pangalan or tatak yung mga gawa ko. Kasi, parang, kumbaga,
ABS-CBN, Star Cinema. Oo. So, ginawa ko, sabi ko, nagbuo ko ng pangalang artista. Image. Bakit Okay. artista image? Kasi nga, the way you act is look like, is an image of an Artist. Oo. artista. So, yun ang ginawa ko, artista image. At that time, may business partner ako, si Miss Marge Badera. Ay, okay. Yes, so nakipag-collab din siya. Oo. Puro collaboration kasi Oo. hindi ko naman alam na nagagandahan pala sila sa mga gawa ko. Oo. So, kahit na eme-eme lang siya. Maganda naman kasi din yung story. Kasi malaro ang utak ko. Napanood, T608 to, di Sabi ba? ko nga sa'yo, pangit ako, pero ang sense of humor ko, ang utak ko mala universe. At saka nakuha mo si Mel Martinez. Di ba? Oo, pero nakuha ko, actually, minisik siya. Sabi, magkano TF? Sabi ko, Sir, 2,000? Grabe ka naman. Mel Martinez, yan, mahal si Mel Sabi niya, Martinez. natawa siya. Sabi ko, Oo. bakit po? Gusulina ko. Oo. Sabi ko, 5,000. But anyway, so nakuha mo siya, puti pumayag si Sir Hindi, Mel sa tulong Martinez. na lang din. Oo, Actually, hindi siya pumayag because of TF. Tumulong siya because gusto niya makatulong sa mga katulad kong mga beginner. Okay. Nabihira mo lang makuha sa artista. Yes, oo. Pasalamat ka kay Sir Mel Martinez. Sobra akong pasalamat. And ngayon, doon nagsimula. So, yung artista image. Yung artista image. Tapos, merong isang agency na masyadong nababash. Oo. Ang pangalan ay may image dyan. Yung Okay. artist image. Ganan. Okay. Alam ko yan. Sobrang Oo. dami ng basher nila. So, sabi ni Miss Marge, baguhin mo yung pangalan mo kasi nadadamay ka. Oo. Although, in-invite din nila ko doon. So, sabi ko, Lord, anong pangalan? Kung tatanggalin ko yung artista image, anong ipapalit ko? Oo. So, nagdasal ako kay Lord. Pagising ko, hindi ko inalis yung artista. Gusto ko yung iba lang yung Branding mo kadugtong. kasi. Iba lang yung Oo. kadugtong. Pagising ko, yun talaga nasa isip ko. Film. Artista film. O nga, no, magandang artista film. Okay. So, doon na nagsimula. Artista Film Productions. Okay, nagsimula, pangalan mo Artista Film Production, gumawa ka na ng page nito. Yeah, gumawa ako ng page. Doon mo na rin And pinalabas that was, nagsimula talaga ako 2020. Oo. Niregister ko lang yung yung Artista Film Production since 2021. Okay. Although 2020 ako yun. Doon na nagsimula, nagtuloy-tuloy na. So, yung mga tao na ang kumukontak sa'yo. Yes, diba? ang kasama Mga na artist kapagawa na mo. ng movie. Actually, hindi nga ako, I'm not really confident. Kasi hindi ko alam kung nabubola lang sila na ang galing ng mga gawa ko. So, I'm just a beginner. Oo. Hindi kasi ako, confident ako sa gawa ko, pero I don't know them. Oo. Confident. Sila naman kasi na kumukontak. Oo. Na gato ganyan, gato ganon. So, na-inspire din ako kasi napupuro na ng gawa ko. Na, hindi ko alam na umabot na ako ng 2026. Wait. At may mga Okay. napapagawa pa din. T608 yan. So, ano ba ang sumunod doon, direct? Na napansin? Okay. Kaya nga inabot ng more than 30s mo ang indie ko, ang show. Okay, sa kaalaman ng marami, si Direct Planas po ay nanalo sa International Horror Film. Yes, Diba? kasi that time, nung pwede na kami bumalik sa barko, syempre, pagdating mo sa barko, Tumakbo na naman ang ano mo. Yes, doon ako gumawa ng movie. Ano title nito? Housekeeper. Yung housekeeper na yan ay eksena sa barko. Kasi yung barko that time ginagawa. Okay. So wala kami, hindi kami busy. So may kinausap akong Thailander na sobrang ganda na ang pangalan niya Piwi. Okay. So sabi ko sa kanya, you are so very beautiful like me. Sabi ko sa kanya. And then? Sabi ko, you know what? Pwede ka mag-artista. Sabi niya, no, I don't like camera. Any kind of camera, I don't like it. I'm not Confident. fanatic of showbiz. Okay. Kuno, alam mo talagang na-encourage ko lang siya na mag-artista sa sobrang ganda niya. Oo. Alam mo na pumayag siya, hindi ko alam na magaling pala talaga siya umacting. Very natural. Very natural and very catchable on the camera. Ang taas na ng sense of humor ko. Tapos, nung ginawa ko ng movie, The Housekeeper, biglaan nga lang yun kasi ko, on the spot ako. Sige, dapat ito, ganon. Ang gamit mo dito cellphone? Hindi. Camera talaga. Dito camera. Binili ko doon. Okay. Kasi bibinenta sa akin. Camera na ba? Yeah, I think camera na. Kasi nagsimula nga ako sa cellphone lang eh. Alam mo, ang galing ng execution, ang galing. Ang kaeksena niya, Bisaya din. Oo. Actually, hindi sila mga talent. Okay. Talagang ko lang talaga convince mo, convincing power mo. Ganito dapat, hindi mo pala yung acting salita mo, yung natural mo lang sasabihin mo. Yeah. Para doon talagang magiging natural. Alam mo, nagpa-contest,
dun sa US nga, Oo. isinali ko siya. Hindi ko siya hindi ko siya in-expect na ayaw ko mag-expect Oo. na manalo kasi ang Mm. gusto ko lang is mapanood. Oh. Gusto ko siya mapanood yung gawa ko sa big screen. Yes. LED nun eh. Ayan, oo. Yun lang naman gusto ko maranasan. Ano kaya yung feeling na pinapalabas yung movie mo sa na maraming tao? Oo. Theater siya eh. Maraming tao talaga. Na yung gawa mo, pinapanood nila. Oh, okay. Sinasabi ko sa'yo, iba-ibang lahi nanonood. Iba't ibang lahi. Oo. Nagsisigawan. Talaga sila. Sabi ko, oh my God. Nasa harap ako ng So, ito lang yung entry ng parang Philippines, di ba? Na horror movie. yeah. Horror short film dito. And then, Mix, oo. with Thailander and Filipino na talagang tapos, ang sabi na, you're good. Sabi ko, okay, thank you. So, Ginoo ko, nung tinawag niyang pangalan ko Oo. na umakyat sa stage, kasi merong isa dang taga-Peron Yeah. na talagang nag-standing ovation sa kanya. oo. Sabi ko, siya mananalo. Ay, di talaga ako Peruvian, nag-expect. oo. Pagdating dun sa stage, and the winner is the housekeeper. Sabi ko, Oo. me? Oo. Gumana talaga ako. At yun ang doon ko napatunayan na nawala lahat ng pagod mo kasi binayaran din ako ng dollars. Ang galing. Tapos may plaque pa. So, nung yung entry na yan direct, so yung pamasahe mo sa US, personal mo yon? Ay, hindi. Sagot ng kumpanya yun. Ang Sagot ng galing. kumpanya. Congrats. And doon talaga nagtuloy-tuloy. Yun, Oo. sabi ko, okay, magaling pala talaga ako sa ganito. Kasi, not only the Filipino, not only your neighbors na nanonood, Oo. iba't ibang classes ng tao sa buong mundo. Nirecord ko yun, nasa harapan ako, Yeah. yung sigawan talaga nila. Ito yung after ng T608, housekeeper. Housekeeper. Oo. Doon na nagtuloy-tuloy. Doon nagtuloy-tuloy na. Yes. Pagbalik mo sa Philippines, artist film production na siya talaga. Nagawa ko yung 2022 kasi yun eh. Yes. Oo. Di ba narisukit 2021? Oo. So yun. So hanggang sa nagkaroon ako ng honor, yun nga, si Miss Maribel Garchitorena, sabi niya, Direk, I think, kasi maingay yung production natin, you need to focus in the production. Yeah. Mahirap man, pero kailangan mo mamili. Oo. Kasi lagi ko iniiwan sa ibang tao yung production. Mm-hmm. Hindi siya gumaganon. Oo. So yun. So, nag-decide ako for how many months. Sabi ko, kailan ko ba talaga mag-resign? Just to focus in the production. Kasi, kailangan kasi meron ka mapatunayan, tuloy-tuloy dapat. Kumbaga, nagle-level up ka. Hindi. Kasi kailangan ko lang talagang bantayan yung prod. Kasi lagi nga akong nagpapadala lang ako ng pera, tapos wala na. Oo. So, ang ginawa ko, alam ko mabigat na desisyon dahil ang pagigisiman ko ang nag-angat sa buhay ko. Mm-hmm. Pero, ang ginawa ko, nag-decide ako to focus in the productions. So, salamat at sa awa ng Diyos, 2026 na ngayon. Yeah. Buhay pa rin ang artist. Buhay at marami pong pumapasok. Hindi naman sobrang dami. Ang tanong ko, may direct, pumapasok po talaga. Nakailang, pelikula short film na nagawa? Actually, more than 30s na. More than 30 na? Yes. Andan. Saan yung mga artista dito kasama mga influencers? Yes. Nasinimulan ko ang influencers noong 2020. 2020? Okay. I think 2024. Okay. So, mga influencers na. Malalaki mga followers na mga to. Di ba? Yes. Paano mo to mga na-contact through TikTok lang din? Actually, kasi every time na nagdi-discover na ako 2021 pa lang. Oo. Pag nag-message kasi ako sa TikTok, hi, this is Direk Marty, the owner of Artist of Productions. Iba, oh my God, hello po, Direk. Ganon sila. Ewan ko. Pag pumapasok ko sa live, may nakalagay na artista, iba yung feeling nila. Parang feeling nila, na-discover kami. Ganon. Pag i-research na nila ang Artist of Production. So, hanggang sa, yun ang way ng collaboration. Hanggang sa lumaki. Yes. Di ba? Direk, may nabasa akong comment doon, no? Di ba? Sa isa sa mga comments doon na nasabi, ikaw daw yung director na magaling gumawa sa pero mas binibida mo daw ang sarili mo kaysa sa mga artist. Ano mo sasabi ko? Nangyari sa Itbulaga. Oo. Hindi, nabasa ko yun. Nangyari sa Itbulaga because dahil that time, kausap ko yung Itbulaga ng staff. No? Ngayon, isasalang na yung artist ko. Ito yung si Carl. Kasi, naghahanap sila doon sa edad. Mga ganon. Huli nang nagsabi yung isa kong artist na ayaw niya.
Okay. Hindi siya pwede kasi may iba siyang lakad. Wala ka na mahanap na kabalit. Magkasama tayo noon, right? Yeah. That time Oo. sa Artista Cafe. Ngayon, nung sinabing hindi pwede, alas 2 na yun. Oo. Saan ako makahanap ng taong gising? Oo. Di ba? Oo. Di, sabi ko, sige, edad naman yung hinahanap mo, sige ako na lang. Yun pala ang kwento. Yes. So ako na lang, kasi wala tayong mahanap bukas yung salang umaga pa. Oo. Direk, kaya mo ba? Anong oras na? Wala, makover lang natin. Oo. Pero alam mo, siguro part of experience din, direct. Yeah. Di ba? At least hanggang ngayon, andyan pa rin ang Artista Film Production. And I'm very thankful for Miss Buraot Queen. Kasi si Buraot Queen, she's made one of my business advisor. Okay. Na pinukonsult ko sa kanya lahat. So, Miss Buraot Queen, paano ba ito? So, magandang advice. Magandang tandem yung dalawa. Imagine si Buraot Queen, kay influencer din. Pero Yes. 2023 pa yan na sa akin. Oo. Walang ka-ati-attitude. Hindi ka dyan iniwanan. Hindi niya ko iniwanan. Marami siya narinig, pero hindi siya yung parang dumidepende doon. Oo. Bakit? Kasi nga may bait sa sarili. Yan Pag may bait ka sa sarili, hindi ka iniwala sa mga sarili. Ilan din ang mga taong tunay sa'yo. Ay, madami. Huwag kang magtitiwala sa lahat. Kung baga sa 10 lamit mong tao, parang isa lang talaga yun. Isa si Buraot Queen doon sa buhay mo. Diba? She is very, wala akong masabi. Kaya, sa very down to earth si Buraot Queen. Ay, oo. Sikat na yan, Pero marami nang kilalang grabe, laman ng showbiz. Pero, ito ba direct? Hindi pa natatapos? Paano ka napasok sa Viva ngayon? Okay. Actually, na-meet ko si Direct Ferdy sa Net 25. So, nagkausap ko, artist manager ka na pala, pak. So, doon na nagsimula. So, sabi ko, Direct, so doon kami nakakilala na isa rin pala sa mga nagbuo ng Bubble Gang before. Okay. Sa mga writer. Sabi ko, Direct, baka mahal ka, Direct. Kasi may mga project din ako, na kaya lang, hindi naman yung malaki, hindi naman siya milyon. No, okay lang, ito, ganun. Ngayon, nung magkaka-project kami, merong isang papagawa ng commercial. Actually, malaking company. Ngayon, siya ang kinuha kong AD. Okay. So, director ako pero mas bihasa ka. Pero this time, AD siya nga assistant director mo. So, tulungan. So, kinuha ko siya doon. Tapos, nung nagkaroon siya ng project sa Viva, kinuha niya rin ako as a writer. Kaya, so, ganun. Nung nakalit ako ng Viva. Ito yung project ng Viva. Anong pangalan ngayon ni Direct? Reality show? As a reality show ng artista, Dating Artista Academy. Born to be kalimutan mo rin ba? Born to be what? Born to be star. Born to be a star. Yeah. Ito yung na-launch na. Hindi pa. Ilo-launch pa lang. So, okay. Doon ako actually naiya kasi ako kasi nung papunta ko doon, ay, ka pala sa Direct Marty. Naku, kito kanyang kilala. Sino ang host dito? Si Christine Reyes ba? Yeah, isa sa mga judge. Isa sa mga judges, si Christine Reyes. Isa sa mga judge, yung director natin sa isang tulang awit mo yan. Si Laksamana. Kamali pa ako, in-interview ko siya. Mali yung pangalan binigay ko. Ganon. So, lumawak ang connection mo ngayon? Thank God. Yeah. Kasi, imagine, hindi naman tayo mahilig mag-ingay, kaya lang pinapaingay lang talaga tayo ng panahon. Sabi nga nila, marami na may nasasabi, ang pagbabasha is a form of your pag-ingay. Good or bad. Good or bad is sila publicity. Hindi ko talaga siya hinihiling na paingay na pangalan ko true bashing. Hindi, ayaw ko. Kasi gusto ko good vibes lang. Sumuko. Hindi ka sumuko. Tuloy lang. Kasi, actually, ilang beses ako gusto sumuko. Kasi ang hirap maging director-producer, maging owner, mahirap. Kasi wala naman ako ibang source of income. Pero, imagine, meron akong kinikita na commission. Pinapoproduce ka pa ng project. Ganun siya. So, pinapaikot mo siya? Kamusta? Kasi, minsan sabi ko nga, kung hindi ko pinaingay at hindi ko inubos yung pera ko dun sa paggawa ng film. Pero kasi ang purpose ko, paingay lang artist ng film, hindi ang pangalan ko. Kaya lang kasi ako kasi yung gumawa, kaya nabibitbit. Ganun. Kaya ayun, thank God kasi ang dami nagtitiwala. Ano ba ang weakness mo, Direk? Kasi parang ngayon pinapalabas mo na nakikita ko, napaka-strong mong tao. Naku, mukha lang ako strong, but I'm not.
ano yung nagpapaiyak sa'yo o nagpapahina sa'yo? Pag wala talagang pera. Charot. Oo. Hindi. Yung mga yung anak mo ba nagpapatibay sa'yo na kailangan prosigido ka sa buhay? Ang nagpapatibay sa akin, yung mga taong patuloy na niwala sa akin. Marami sila. Yes, marami sila. Mm-mm. Kung sabi natin 100%, ang mga hindi nagtitiwala, kasi sabihin natin mga 10%. Ganon. 90%, they believe in my craft. Oo. And very thankful for that. Kumbaga 10% lang yung may ayaw sa'yo. Ganon. At sabi ko nga, minsan masasabi ko, Lord, hanggang saan hanggang saan patutungo ang artista. Oo. Pero ang daming taong nagtitiwala. At abangan nyo. Ano yun? Abangan nyo. Abangan. Yun Oo. lang, basta abangan lang nila. Kamusta? Ano ang estado ngayon ng artista film production ngayon 2026? Marami kaming ilalabas Mm-mm. na pasabog ba tawag ito? O maraming ilalabas na surprise. Okay. Pero oo. syempre, hindi pa siya i-disclose kasi andun pa lang tayo. Oo. Ayun. Hanggat hindi ka pa nakapirma ng kontrata, huwag mo nang i-disclose. Yan din isa sa mga natutunan. Oo. Na hanggat hindi ka nakapirma ng kontrata, huwag mo nang i-post sa social media. Oo. Kasi pag hindi natuloy, ikaw lang din mapapahinga. So ngayon, Direk, paano ka nagdi-discover ng talents ngayon? Welcome pa ba ang ibang mga new talents? Of course, Oo. pero ngayon, hindi ako masyadong tulad ng dati na parang atat. Oo. Ngayon talaga sinasala ko, pinipili ko. At lagi ko sinasabi sa mga bago kong artist, pag may narinig ka ba na hindi maganda sa artist manager mo, Mm-mm. anong gusto mong gawin? Mm-mm. Paniwalaan mo na lang ba? Oo. Tapos mag-response sila, syempre hindi. Kasi ang kultura ng Pinoy, kapag napagsabihan, naniniwala na agad. Oo. So, para maging maayos ang relasyon natin, kailangan lang ang i-consult sa akin. Direct, totoo ba to? Oo. Para mapapulan ko sa'yo. Kasi ang nangyayari sa iba, instead na sa'yo dumiretso, Oo. dumidirekta sa iba, totoo ba itong ginawa ni Direct? Oo. Alam mo sasabihin ng iba. Oo. Diba? So, kailangan they have to take both sides. Mm-mm. Wag maging one-sided, di ba? Correct. Pero anyway, ano ngayon, Direk, di ba? Ang ganda ng yung kwento mo, nag-start ka as a talent, okay, sa isang network, and now, nagtaroon ka sa sarili mo production, gumagawa ka ng mga short films or pelikula, nasa Viva ka na, and meron ka bang talk show, showbiz talk show? Meron pa, Well, congratulations pa rin, Direk, kasi marami kang proyekto ngayon 2026, parihin ng Diyos. at may project ka pa sa Cebu. May na-meet ka Amen. isang producer. Yes. Okay, Amen. isang artista Amen. na ito, parang collaboration to, Direk. Yes. Di ba? Actually, lahat ng pumapasok na gusto magpagawa ng project, ang una kong tanong, why me? Oo. Sa dami ng direktor na kilala. Mm-mm. Bakit ako? Anong expectation mo sa akin? Mm-mm. Kasi ayaw ko sila mag-expect. Pero syempre, ayaw ko naman na sila bigyan ng isang produkto na pangit. Yeah. Ganun. Kasi alam mo, Like Miss March, right? oo. Alam natin si Miss March. Hindi natin masisisi si Miss March. Kasi si Miss March talagang magtitiwala. Kahit sino naman producer magtitiwala sa mas may kilalang pangalan. Mm-mm. So, nung nagawa niya na nga yan, at Itong Swang Slayers. nung nagawa niya na nga yan, at nagkaroon ng magandang resulta, nagpagawa siya din sa akin. I know. Yung ng horror sangla sa akin, na na humakot na maraming humakot award. ng award. Na una, tinanay lang ako talaga bang magaling ako. Kasi siyempre baguhan na. Nung ginawa namin, ang galing mo pala dire. Oo. At saka na Wala pa sa plano yun, nabigla. Nailaban pa kay Wilbert. Galing pa ako sa US. Oo, yes. Kung pahinga mo na ako, bakit may lakad ka ba? Hindi dire, kasi kita ba yan? Ang ganda, napalabas kay Wilbert Tolentino, nailaban. Tapos, humakot award sa Cine Festival. Sa Viva Cafe nangyari yun. Ang nag-best actress si Atalia Valeria doon. Hindi ko alam, nominated pala ako doon. Di ba? Sinabi Wala sa ka. akin, wala ako. Pero yun ang bagay na, alam mo, paano ka hindi magpapatuloy kung ang mga gawa mo laging pinupuri? Hindi Ayan. lang yan ang nanalo. Pag ilang panalo, pangatlo ko na ba? Yes, pangatlo na. Yung babala ng manghuhula, Yes. housekeeper, tsaka yan, right? As hangla. Yun. Oo. Actually, marami pa akong gustong ilaban. Kaya lang ako lang talaga yung nag-hesitate sa sarili ko. Maganda ba to? Magaling ka direct sa... May mga dito kong sasabi, ang ganda ng mga gawa mo. Ang galing mo sa horror. Talaga. Oo. Magaling ka sa horror. Feeling ko magaling Actually, kung magaling ka sa horror, magaling ka sa drama. Itong gagawin naming movie sa Cebu. Oo. Drama. Oo. Kaya lang na-turn into horror. And then, kumbaga kasi yun yung twist niya, di ba? Yeah. Kung connected siya, maganda yun, di ba? Congratulations, Direk. Thank you. Pero matanong ko, anong mensahe mo ngayon para sa nagsimula as talent na ngayon, isang director na, minsan nagpa-produce din, and nakikipag-collab na sa mga bigatin? Hindi lang minsan talaga lagi nagpo-produce. Okay. Direk, so mensahe mo ngayon sa mga manonood natin.
Kalawa ka direct, na edit yan. So, Di, masasabi ko maraming salamat sa lahat na nagtitiwala sa Artista Film Productions. Thank you so much kasi every time na pumunta ako sa ibang production, collab, kilala na lang ako. Doon lang ako nahiya lang talaga. oo. Kasi yung pangarap ko noon, hindi ko na siya pinangarap ngayon. Kasi pangarap ko makilala eh. Oo. Dati hindi ko na siya pinangarap, pero nangyayari. Oo. Ganun minsan pag kumakain ako sa isang kainan, titig na titig ko pala yun. Ay, parang hindi ako makakain. Kung ano ba yan? Oo. Parang ganun, naiya ako talaga. Kaya nga direct, oo. Tapos may mga artista akong ini-invite, mga artista, legit na artista. Mm-mm. Alam mo sabi nila, alam mo kaya ang pumayag sa film mo na sumali, kahit na maliit ang TF mo, kasi wala naman kasi, yan lang kasi budget ko, pero hindi naman maliit, Oo. malaki na yun. Pero sa ano sabi nila, kasi na, ang ganda ng ano mo, cinematic mo. Yeah. Yun, doon naman ako Yung ideas. Oo. Doon ako, kasi bago yan sila, alam mo ng mga artista, bago sila pumayag, tinitigan yung script. Oo naman. Eh, ako lang gumawa ng script eh. Mm-mm. Kaya thankful sa lahat ng artista na legit, na pumapahayag. At kayo meron akong alagang artista. Oo. Napakabait naman, sobra talaga. Si Ate Glo ba to? Sa Ate Glo. Yes. Oo. And then, so yung advice, mensahe mo nga sa kanila direct? Sa kanino? Siyempre sa mga, Kasi mga manonood. sa mga gustong tularan, yung mga, Okay. Sa mga sa mga nangangarap maging katulad. Kung meron man kayo pinapangarap, huwag nyo na ituloy. Malulugo lang kayo. Hindi. Ituloy nyo lang. Pera o wala, matuloy mangarap. Kasi kapag hindi mo pinagpatuloy, walang mangyayari. wala mangyayari. Lakasan ng loob. Lakasan ng loob talaga. Mm. Kasi ako, lagi akong walang pera. Mm-mm. Bakit ako wala laging pera? Kasi yung perang meron ako, ipaproduce ko din. Oo. Could you imagine kung hindi ko produce, bakit ako nag-produce ng mga movie noon? Mm-mm. Kasi ang tanging purpose ko, makilala ang artista. Hindi, ang goal ko, hindi yung parang kumita. Kasi Oo. ang kita sa kanya yan eh. Oo. Matagal pa. Ilabas It takes ang time. talent nung ibang Gusto ko lang nangangarap. talaga, yun alam ng goal ko is makilala. And hindi ko naman sinasabing kilalang-kilala. Of course, kilala naman. Mm-mm. Ganon. And natutuwa nga ako kasi pag may nag-audition sa ibang production, like GMA, Mm-mm. may contact na lang sa GMA. Oo. Talent mo ba to? Ay, bakit po? Sabi niya, galing daw sa artista nag-audition. Oo. Ay, hindi po, hindi ko po kilala. Minsan nagagamit. Oo, nagagamit. Oo. And I'm very thankful kasi ibig sabihin, may effect. Oo, may Ganon. effect. So, thank you so much. So, kaya sa mga gusto magpatuloy at nangangarap, ituloy nyo lang. Oo. Kung feeling nyo parang wasted Oo. or parang Wala ituloy- sa passion. ituloy nyo lang ganun. talaga. Kailangan nasa passion. as long na magandang ginagawa mo, okay yung ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo, Yun yun. yun, tuloy mo lang. So, ganun lang. Oo. Kasi, darating ang panahon, wala ka talaga mararating. Meron, syempre, di ba? Meron. Oo. Kasi gano'n naman hindi talaga yan, eh. hindi yan yung parang masasabi mo, gumawa ako ng project, tapos hindi man kumita, give up ka na. Hindi. Dadaan Yes. talaga yun sa proseso. Yes. Diba? Oo. Yes. So, yun lang. So, hindi ko masabi na, hindi, gawin yung inspirasyon Mm-mm. ang mga tao o ang mga artist na talaga naabot yung pangarap nila. Yeah. Ganun. Ano ang abangan namin sa iyo ngayon, Dire? Marami. Oo. Meron mo mabanggitin? Meron ka ba gusto i-shoutout? Pasalamatan? Unang-una, nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala sa akin. Lalo na Mm-mm. kay Miss Mera Morgan Chuterena. Ayan. Na 2023 pa kami, co-honor ko na siya. Talagang, ano rin, Andiyan siya sa likod mo. coincidence lang din na Oo. talagang grabe yung tiwala namin. Oo. Sobrang, Pinagtibay ng panahon, ng samahan. totoo yun. Oo. Grabe, thank you so much. And of course, aside from that, thank you so much sa mga taong naniniwala at patuloy naniniwala sa Artist of Productions at sa aking kakayanan. Yes. Thank you oo. so much. Kung dati, dinedire ko lang yung mga kapbahay ko, umakyat sa mga artist sa labas. Ngayon po, mga legit na pong artista. Oo. May mga pangalan na sa industriya. Congratulations, Direk. O, Yes. patuloy ang proyekto. Amen. Di So, ba? una-una, at higit sa lahat, pinapasalamatan ko ang Diyos. Yes. Oo. Kasi sa kabila ng ako'y makasalanan, sa lahat, na ako'y nagkakasala and everything. Kasi, kahit wala ka mabanggitin, kung sa isip mo pa lang, nagkasala ka na eh. Oo. Diba? Napatuloy niya akong pinagpala at binibigyan niya ako ng mga projects Yes. na kung bakit may dahilan kung bakit kailangan magpatuloy. Oo. Di ba? Kasi
Diyos ko, di ba? Thankful ako. Wala. Thankful lang talaga Oo, ako. oo, oo. Yun lang. Okay, at saka magaan ka naman katrabaho direct. Amen. Diba? Tsaka hindi, Oo. hindi ako naninigaw sa set. Oo. Ilala, Never alam ako ko. naninigaw sa set. Mm-mm. Pinapalo ko lang ng dos por dos. Pinapalabas mo yung talaga, hindi, pinapalabas mo yung talent ng tao, ang Yes. pasensya mo sa Mm-mm. At pagdidirect. saka hindi ako gumagamit ng peking sampal. Ayan, I know. Alam mo yan, di ba? Pinasampal kita. Sabi ko, okay lang ba? Okay, Magdalena. Masampal ka. Oo. Pero at least, Oo. very authentic. Yes, Hindi yung oo. very fake. O, hindi acting lang na gano'n, hindi, ginagawa mo parang makatotohanan. Ano kasi, ayoko nang yung very acting talaga na, ikaw, hindi. Oo. Alam mo yung sarili mo lang, ikaw, di ba mas Oo, okay? natural. Yes, Oo, natural. yan. Kaya gusto ko talaga, pag sinabing artista film, yung acting nito iba. Oo. Kaya thankful naman sa mga nanonood. Kaya yung huli kong gawa na film pala, last year ko lang pinost, December ba, I think, Mm. na talagang million views. Yeah. Thank you. Kasi talagang, their acting is very natural. Pero mabanggitin? Yung ang nanay ko si Arman, episode 2. Episode 2, okay. Mm. Mm-mm. Yung episode 1, talagang nag-trending din Yeah, yun. oo. Tapos gumawa naman ako ng ibang mga movie, mga short. Oo. I'm very thankful. At saka marami tayong abangan ngayon kay Direk. Di ba yung 2026 kasi simula pa lamang. Ito yung pinakaabang ko sa lahat. Na Oh. talaga matagal ko na itong ginawa. Okay. Nandun ka nun. Yung Faith. Yes. Di ba? Nag-audition ka pa. That was 2021. Yeah, matagal na yun. Di Matagal ba? na. Pero, Patutuloy ito. feeling ko, Miss Marnel, I think, feeling ko matutuloy na siya. Kasi Yan. willing siya ituloy ang Faith. Pang pelikula to. Yes, Pang pang pelikula siya. Yes, Oo. pulling. Ang ganda naman kasi ng story. Yes, oo. Anyway, Sige. Direk, maraming salamat sa Ako, oras thank you so mo. much. Thank you Parang so much. kulang ang oras pero magbabalik nyo ulit ng business partner mo or collaboration mo dun sa Cebu, yung outcome, pag-uusapan natin dito. Ito Sa season pakiusap 2. ko. Pag-usap ko sa'yo. Pag may nag-comment hindi maganda, ipilit. Di na, Direk, kasama yan sa engagement. Oh my God! Thank you, Direk! Gossip na yan, pagsusuri ng buhay, mga kwento ng tagumpay. Tutok na sa atin ay channel, mga showbiz updates, never miss a thing. Inspirational stories, hatid namin sa'yo. Talk show vibes, samahan kami, go, go, go. Tutok na sa atin ay channel, entertainment, inspiration, at talk show. Ang DNA Channel, katuwang sa kwento mo.